Ilang survivors, emosyonal na ilalala ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda matapos ang 10 taon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Naging emosyonal ang 56 anyos na si Junicio Delingon nang ikwento niya ang nangyari ng manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Kasama ang kanyang asawa at 19 anyos na anak sa mahigit 6,000 casualties sa bagyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang bangkay ng kanyang mag-ina. Mahirap talaga. Miss mo sila. Alala mo talaga pag dumating ang itong Yolanda. Anniversary. Naalala talaga. Sobra. Lahat katawan ko. Sira na sira. Oo, mas bubong sirado talaga. Puro ano basa mga dugo ang katawan ko. Wala na akong damit. Ayon sa opisyal ng Tacloban City DRRMO, karamihan sa mga nakatira sa baybayin ay lumipat na sa housing projects. Plano ng lokal na pamahalaan na i-relocate ang mga naiwang residente malapit sa baybayin. So gumawa kami ng yung guideline na talagang magko-convince ng mga tao, ito danger zone, ito buildable zone, ito safe zones, parang ganon. Kaya we have been doing a lot of administrative forced demolition because after all, they have been given already pabahay. At dahil sa kanilang naging karanasan, comparatively speaking, we are more prepared this time. Parte pa rin ng paggunita sa Super Typhoon Yolanda, dumating kahapon sa Leyte ang lumahok sa Climate Justice Walk. Tinapos nila ang kanilang 30 days travel mula sa Maynila. Panawagan ng grupo ng environmentalist at climate activist ang konkretong aksyon para matugunan ang mga problema sa kalikasan. We also walk because we cannot accept that we are helpless in the face of adversity. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News.